Biblia, First Peter chapter 5 verse 8. First Peter chapter 5 verse 8. Now the message this morning, supernatural help. Na doon ay mga butang sa atong kinabuhi nga dili ordinaryo nga nahitabo. Well, sometimes maigsoon ko sa Ginoo, musahay matingala ta ngano nga doon ay mga butang nahitabo sa palibot nato nga dili ordinaryo nga mga panginapo. So dapat atong mahibawan mga Kristohanon so that we need to be careful every decision that we made, every move. Ngano man as Christians, as a children of God, the devil, Satan is our enemies. Ang doon na tayo kaaway, dining kalibutan na ang iyang goal sa itong kinabuhi is to destroy us. Na mawala ang atong mayong testimonyo, mahimot ang kapandulan sa uman. Once you are saved forever. Ang kaluwasan dili na sa atong unsay atong nahimo apan kaluwasan tungod na sa gihimo ni Kristo nga atong gidawat by faith. It is our relationship to God and walay makaadto sa langit nga dili anak sa Dios, and by faith ay by receiving the Lord Jesus Christ nahimo kang anak sa Dios. Apan maigsoon ko sa Ginoo, ang yawa gusto siya maguba ang atong testimonyo so that others dili na sila makadawat sa kinabuhing dayon. O di sila mutuo sa maayong balita. Now in 1 Peter chapter 5 verse 8 ang duduganan sa pagbasa. Are you ready? Okay, ready, read. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil as a rolling lion walketh about seeking whom he may devour. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you so much, O God, for our salvations. Ngayon mong gihatag namo as a free gift. Thank you, Lord, ang naghawid sa among kaluwasan, dili kami, kundi ikaw, Ginoo. And we have an assurance, once, Ginoo, ang mawala kami nining kalibutan na, we are present in heaven. Lord, I pray that you will bless this message, that every believers, every Christian, every born-again believers, they will know, O God, that we have, doon na kami kaaway ng among yawa. And we need to be careful sa among kinabuhi. Lord, help this message. Wa ako mahimo kung wala ka, Ginoo. I ask the Holy Spirit to guide me, to give me exact words to deliver. Lord, ay tuguti nga doon ay mga pulong nga akong malitok nga wa ka mahimaya. In Jesus' name I pray. Amen. Now, as a Christian, we need to be sober, vigilant. We have an adversary, the devil. Doon natin kaaway. Nga ang iyang tumong mao ang paguba sa atong kinabuhi. Like a rolling lion. Now sa una, wa pa ko kitag lion. Ako una-una, ang lion mura nag-iro kadako or dako gamay. But sa di nakakita na kong lion, yung kumura man ay kadakog kabayo nga mubuog tiil. So, hadlo kayo siya kumutingog. Murag mulino, murag kanang lahi ang imong feelings kung ngulub siya. Grabe kalanog. Now, mao na gihatag nga description sa atong Ginoo, sa atong Diyos about our enemy, the devil. Now, in the year 1775 to 1783, doon ay gubat between America and Great Britain. The American War of Independence. Doon ay gihimo nga peace talk between US and Great Britain kay for how many years nag-gubat sila. Lives are lost. Grabe ang ilang suffering, and then they decided to have peace. Apan doon ay mga arms dealer listening to the peace talk. The arms dealer, kana ba mamaligyag pusil, bala, sa matag usa ka grupo. Baligya siya sa Amerika, nagbaligya siya sa Britain,
And the arm dealers nagtago siya, gusto niya nga dunay gubat aron mahalin ang iyang mga armas. And then according to the history sa diha nga nagmeeting sila, nagsabot sila og peace. Adunay ang arm dealers dunay siya gisugo nga pagpapusil, pagpabuto. Og gusto niya nga dunay gubat aron mahalin ang iyang armas. He shot the second in command of the British. And the British general order fire and the American general order return fire. Wagin sila peace. Tungod kay doon ay mga arms dealer nga gusto gubat aron mahalin ang ilang mga produkto. And the British general sa iyang pag-order, pero dili siya og return out, nag-order siya fire, but wala siya masayo. It is the work sa lain nga tao. UEC wants peace and also the Great Britain, but there is a force behind them nga gusto magubat sila. It is supernatural help to make them at war. That's what happened today. Satan is like an armed dealer. He wants that every Christian, we fight each other. Ang kagubot dili gikan nato, it's outside, it's supernatural help. That's what happened today. Churches between churches. Pastor against another pastor, fighting each other. Deacons against deacon. Member against member. Christian against Christian. Husband and wife. Between father and son, or daughter and mother, or daughter and father. Son between father-in-law. When you ask the two sides, when they are fought each other, when you ask them who started the fight, they said, the other side. Right? Who initiate the fight? Ang ilang tubag in both sides the same. Siya mo'y nagsugod niini. Siya mo'y una na naway nako. Siya mo'y una nagdaot nako. They always say this. The two sides, sila mo'y gustong away. But we realize the two sides wants peace. Kinsa man ninyo gusto mo mag-away sa inyong anak? Wala, di ba? Nobody. We want peace. Kinsa man ninyo gusto mag-away mo sa inyong asawa? No? We want peace. We want love. But there is a supernatural help. Gusto niya mag-away ang matag-usa. But the two sides accuse each other. Yung siya bakako na siya, mga bakako na sila, ikaw may maikson ko sa Ginoo. Dili sila mo'y bakakon, dili kita mo'y bakakon. It is Satan. Right? Satan is a liar, a murderer, and there's no truth in Satan. Gusto sa yawa nga mag-away ang mga Kristohanon, instead praying one another. Pastor, may ka-pastor, by the grace of God, wag ko'y kontra sa church. Amen. Praise the Lord. Pastor, akong family, okay ra kayo, Pastor. We love each other, but you must be careful because someday Satan will attack your family. He will attack you. He wants you, your friends today, gusto sa ayawa, mag-away ka mo. And Christian, dapat magbantay kita. O kung sa ibutang sa yawa, ang mga evil thoughts, o sa mga panguna-una, nga dili mayo, just pray. Therefore, we must be sober, be vigilant, because your adversary, we have an enemy, is the devil. Your enemy is not your friend. Your enemy is not another pastors. Your enemy is not your wife or your mother-in-law, your father-in-law, nor your mother or your father, nor your sister, nor your brother. Your enemy is the devil. That's our real enemy. Gusto sa yawa nga mag-away ang mga Kristohanon. Now there is a supernatural help why we fight each other.
Now, Satan hates everything that's look like God. Makita ka ang yawa, murag purma sa Diyos, no suko siya kayo ni ini. Satan wants to destroy everything that's look like God. Ang gusto sa yawa nga instead ang kita nga tao hinimo sa Diyos, mahisama ta sa Diyos. Gusto sa yawa nga dili mahisama ta niya. Hateful, liar, magbutang-butang og istorya, a destroyer. That's the goal of the devil. He does not want you to be like God. Sama kita sa Diyos nga di nahigugma sa mga tao, mapailubon, forgiving. Satan wants you to have hatred like him. A destroyer. Isa kinsa, mamakita ka, gusto sa yawa nga mapariya ka niya. And we must be careful. Satan wants to destroy everything that looks like God. Number 1, human. Kita nga tao, ikasuk anta sa yawa, kasama sa panagway sa Diyos. Satan hates the human because he looks like God. We are created like His own image. That's what the Bible says. God is eternal, and also human soul will last forever. Forever ang atong kalag. So Christian, don't focus so much in material things. Just think about other souls na wala maluwas. And this is my cry kaninyo mga Christian businessman. If you do business, do not think that business nga kwarta gyud ang imong gigukod. Think about souls nga God will use your business. Adunay kalag nga maluwas. And God will bless you. And I promise you that He will bless you more and more. What if I have lots of money? Unya mamatay ko, di na ko madabi sag piso. But every souls nga din magamit ko sa Ginoo because of my businesses, nagdunay mga kalag nga nadala na ko sa ilan sa Ginoo. That's the real gain of business. That every money nga akong gitabang sa buloton sa Ginoo, and then gipadana to sa mga missionary, aron ang mga missionary, they can continue preaching the gospel. That's will remain forever. Human. Satan hates the human because it looks like God. Our soul will last forever. Ang yawa mo ay nagtintal ni Eva to commit sin aron ang tao mahilayo sa Diyos tungod sa sala. Satan inspired Cain to kill Abel. In time of Noah, Satan inspired the people to be wicked and sinful. Aron sila laglagon sa Diyos tungod sa sala. Ang yawa gusto mo guba sa atong kinabuhi. Young people, Satan wants to destroy your life. Kapastor, nga naman usahay, magulanon ko usahay, gubot akong utok. That's the work of Satan. You need to read the Bible and memorize some verses so that in the time that Satan will attack your mind, you can fight back. The Word of God is our sword. Sayang asawa, mingon siyang dapat ingon ani gyud. Pero yung bana di mo sugot. Just remember the verse. If you obey your husband, it can refresh your soul because of the Word of God. Right? Amen? Ang bana po, sige, kasuko sa asawa, sige, naon, ang mga sayop sa asawa so that instead of love, doon na sa kasuko nini, mo na gusto sa yawa. Christian, there is a supernatural help why we fight each other. That's not normal. Inaatong tayo nyo masamtan nga ang yawa gusto siya nga makasala ang tao, gusto siya nga ang tao mahulog din sa sala, aron ang tao magmiserable. Listen to me, Christian. Follow the Lord if you want a good life. Obey God's principle. Parents, teach your children to obey God, to read the Bible, to memorize some verses in the Bible.
Dako kay nagkatabang siyang kinabuhi. Number 2, Satan wants to destroy every relationship. Una, Satan wants to destroy the human because humans look like God. Ikalawa, Satan wants to destroy every relationship. Satan hates relationship because relationship looks like God. In relationship, there is feeling of love to do good, and God is love also. Satan wants to destroy relationship because in relationship, we show God's character. Amen? Between father and son. Makita nato ang feelings nga din nga doon na tayo gusto nato nga maayo and we're willing to die para sa atong mga anak as parents. You know, it's the same like the Lord Jesus Christ. He died on the cross to save us. What a great feelings in relationship, and God wants to have that kind of feelings because it's look like God. Aba nang yawa di siya gusto niya ang anak o amahan magdinom tanay, ang inahan o ang anak magdinom tanay. Mo na gusto siya yawa because ang yawa dili siya gusto nga makita ang Diyos diha sa relationship. Ang gusto niya nga dili makita ang pagbati, ang gugma sa matag usa. We see God in our relationship between father and son, how father love his son, how God love us as our father. God give us feelings to our sons so that we know how much love God. Na maigsoon ko sa Ginoo, gusto nako nga atong gi-explain dinhi ni Jesus Christ na kung nahigugma ta sa iya nga anak, kung nahigugma ta sa atong mga anak as a father, how much more He love us. Mas labaw ang gugma sa Diyos kaysa atong mga yutanon nga mga ginikanan. Kaya ang gugma sa Diyos nimo isip iya kang Heavenly Father. Tanaw nato in Luke chapter 11 verse 13, ingon sa diri, if si then being evil how thou give good gifts unto your children, how much more your Heavenly Father give the Holy Spirit unto them that ask Him. See? So, how much more? Maigsoon ko sa Ginoo, God is declaring that His love to us is better than sa gugma nato sa atong mga anak. So diya usahay, ang akong mga anak, kuyugo na ako sila. And then si Am dako na, makabalo na siya hadapit, kung mawala siya, kabalo siya amo adto when GR 3 years old or 4 years old, 5 years old. I tried to explain him nga, anak, kung mawala ganing ka diri sa mall, just stay. 100% balikon tagyog ka. And I asked me a question, niya, kung ni layo na mo kaayo, ingko, mo balik yun ko. Unya, kung ni sakay na kagbarko, ingko, mubalik yung ko para nimo ayaw lang yung lakaw. Unya wala na kay sakyan ingko mulangoy yung ko. Nya kaabot day ka ingko kung mamatay ko nga nangita nimo. Because I want him to give an assurance nga ako siyang gihigugma, nga akong gusto sa akong mga anak is good things for them. But the Bible says, kung inana nga itong pagbati sa atong anak, how much more to our Heavenly Father? Og mo na'y gusto sa Diyos nga makita between father and son, father and daughter, and mother and son. Gusto iyang makita na between husband and wife. Abay, son ko sa Ginoo, gusto siya maputol ng maong relasyon sa pagbati. Gusto siya ang makita niya hatred. He tried to destroy every families, every relationship. Then we must be careful because there is a supernatural help nganong mag-away ang mga Kristohanon. Nganong mag-away ang asawa ug bana. There's something force behind. Amen?
Unsa ka kangilad kaayo kung si GR musukol nako magsumbagay mi. Magwali ko diri nay bukol nga kung ano man na gisumbag ni GR. Young man, ang yawa gusto mo guba sa imong kinabuhi. First of all, gusto niya gubon ang pagbati sa imong amahan. He tried to discourage you. He tried to put you something nga masuko ka sa imong ginikanan. Your parents is not perfect. Pero gihatag sila sa Ginoo nimo. They are the perfect parents para nimo. Kay ang Ginoo may nagpili niya na. Amen? Right? If you don't accept that, Satan can destroy your life. Unsa kanindot kung makita na to, father and son love each other, helping each other, o atong tanawon, atong mag-glorify ang ngalan sa Ginoo, it looks like God. Amen. Pero kung makita na to, anak o gamahan, nagsumbagay, ang atong makita ang yawa. Ang yawa, dili siya mo respeto sa Ginoo. Without honor. Young people, kung sa imong unahuna, you don't respect your parents, that's the goal of Satan. That's the first step of destruction. And I'm sure, kung dili nimo naman di ka makinulsol, abot ang panahon, ma-destroy ka sa yawa. But God wants you to repent and ask sorry to God. God wants you to stay na atong pagbati in our relationship sa atong ginikanan, sa atong mga igsuon, sa atong mga anak. We see God in relationship between husband and wife. We see God in this kind of relationship, how God protect us and how cared for us. Ituyo sa Ginoo, we have feelings sa atong mga anak. Why? Because through that, we understand how much God loves us. Usahay doon ako igsuon sa una, Pastor Maning nagkuyog minduha. Nagsakit ang iyang tiyan, naghigda mi sa kabalay, and then, grabe yun ang sakit sa iyang tiyan, magbalitad-balitad siya. Gamay pa siya kayo, niya ako dako na, litaw na, kung pwede pa lang, akong kuhaon ng sakit sa iyang tiyan, akong ibalhin ng uban. Ang Ginoo nalipay niya na if you are willing to suffer, willing ka mag-antos for the other people, for your brother, for your sister, for your father, for your mother. Makita ang Diyos sa atong kinabuhi, right? If you say, I don't care my relatives, I don't care my loved ones, kung maluwas siya o dili, you look like Satan. Wa kay pagtagad. May son ko sa inong tana, bumungano ang tao naging tayo pagbati nga lain, maluoy ta. Ang atong mga parente, naging tayo pagbati because gusto sa Diyos nga naanan na to. O gusto sa Ginoo, nakita nga mga Kristohanon, we need to be careful. We see God in a relationship between master and servant. How God owns us and how we obey God and how we honor God. Gusto sa yawa nga dili tamutahod sa inyong amo in the flesh. O kang amo walay pagtagad sa iyang mga workers. Doon ay nahitabo din nga doon ako yung mga trabahante nga kipasangin lang ng awat. Perting kuyawa nila. Akong pong interview, basig ng awat po. Sila, akong gitawagan katong na masangin nila ingko sir kanang akong mga tao pakamatian ko na wa siya mo dayog ni mandaw ingko dili na nimo na pwede sila hadlok-hadlokon lang na ang gusto sa yawa nga din wala tay pagtagad sa mga tao nga nanato. Christian, if you care your servant, if you care your workers, teach them the Word of God.
have a desire nga imo silang madala din sa church. Salamat ko sa Ginoo nga doon ay mga Kristohanon din sa atong church, doon na sila desire nga all their workers o ilang naa sa ilang balay, ilang madala diya sa Ginoo. Because that's what God wants us to have feelings like that. Kay gusto sa Diyos nga makita siya sa atong kinabuhi. But Satan wants to destroy every relationship that looks like God. Gigumtan sa yawa. Gusto niya nga walay pagbati ang matag usa. Gusto sa yawa nga tao maguba ang ilang kinabuhi. Gusto sa yawa nga mga batanon dili sila mo respeto silang mama, silang ginikanan, papa ug mama. Maigsoon ko sa Ginoo, Satan is working hard to destroy us. Gusto sa yawa nga makita sa matag relasyon dili ang Diyos kung dili siya. There is hatred, there is dishonor, disrespect, dili makita ang Ginoo niya. Hatred instead of love, destruction instead of compassion and help. Mingon ta marisirang. Maigsoon ko sa Ginoo, do not use that word. Amen. Kung doon ay madaot, isa marisi, maumangguna siya. Sa una, inumduman day nimo to. Dili malipay ang Ginoo niya na. Ang Diyos nakasala ta, gibiyan ato ang Diyos. Ang tao way pagtagad sa Diyos. Ang ayan tayo itambog sa linaw nga kalayo. But Jesus Christ, He came and died for us. Do you realize unsa ang kanaaya sa Diyos? Kita pa to mitag mga matay mo tanan, mga impierno mo. Pero ang Diyos dili sa iningon niya na. We hate God. We proclaim that there is no God. Pero ang Diyos nagpadayon siya. And He gave His only begotten Son to die for us. Kita nga tao, kung maayo nga tao, siguro magpakamatay ta. Or never sa atong bokabularyo magpakamatay ta sa dautan nga tao. But God did it. Gihimo na sa Ginoo. So mga Kristohanon, kung doon ay imong tanaw nimo di kaganahan, doon ay mahitabo, doon ay madisgrasya siya, ayaw kalipay niya na. Kaya ka na, dili makita ang Diyos sa imong kinabuhi. Ang makita ang yawa sa imong kinabuhi. Destruction instead of compassion and help. Gusto si yawa nga doon na tayo ill-wishing. Ngunit gusto si yawa mangnunglo ta sa ubang tao. O ubang Kristohanon nga manunglo ta sa uban, that's evil in the sight of God. Every child of God, we fight in the same side, in the side of God. Pray one another, help one another. Their victory is our victory. Their defeat is also our defeat. Amen? Kita dari mga Kristohanon, kung na'y panalanginan sa Ginoo, dapat mo rejoice kita. Usaya ko nang ipahinumdum sa mga church staff, mga Bible student, because they have a reports. Pila'y na-baptize, pila'y na-save. Naunta, doon na sila unity. Dili sila masuko kung daghan ang uban. Maigsoon ko sa Ginoo, bisag dili kauban sa atong church, kung sila gipadalanginan sa Ginoo, we need to rejoice for them because we in the same side. Lying and hypocrisy instead of truth. Satan wants to destroy every human being and every relationship that we have. As your pastor in the church, I want God will seen in our church by having a holy lives to every members of this church. Dili gusto ang Ginoo dunay mga butang nga dili makapahimaya sa iyang ngalan. Kung nag-iipon mo, nyawa mo makasal, pagpakasal ka mo. Because it's glorify the name of God. Kung pwede yun, makasal. Amen?
Ikaduha, makita ang Diyos sa atong nga church kung magpuyo ta nga balaan. Ikaduha, magpuyo ta, makita ta diri sa church, nga doon na tayo kaalam. Beauty is wisdom. Right? This is displaying God's wisdom. Ikson ko sa Ginoo, to God be the glory, sa atong mahimo gyud. Gusto nato ang construction sa church maayo gyud. Pero dili gyud maperpekto, daghan usahay mga sayo, but at least we do our best basta sa Ginoo na. Don't you know how much ang atong sound system bisag dili maayo para sa uban, but it costs more than $1 million. And then gusto na ko alis na sad kay kumurang di man maayo. Salamat ko kung nag-advise. Butangan natong kanang mga poem di na ayo taw na ninyo ipahawiri lang sa inyong mga anak nga kusion na siya kay ato nang gi-order pa sa gawas through a local supplier. It's worth $500,000. Usay mag-uol ko kay pagkanaon na sa mga bata. Dili taong takapalit tinhidri ana. It takes 5 months kung mag-order ta. Maigsoon ko sa Ginoo, Pastor, maybe it's a wasting of time, wasting of money. Now, our atong lingkuranan is 8,700, kuha ko mo sa iyo, per piece. Why? Because we want the best for God. Because it displays wisdom. And wisdom, kung naay kaalam, makita nato diha ang Diyos, mga igsoon ko sa Ginoo. Kung bahala pa kung atong balay, hiwi ang akong balay, basta ang church, nindot yun. Pero usahay, nagay mga sayo. Pero at least God knows in our heart that we know the best, atong gusto, maayo, nindot. Kaya kana, para aron makita ang Diyos sa atong kinabuhi, sa atong church. Igsoon ko sa Ginoo, unsa ka kung pagsulod sa atong bisita, hiwi lang atong haligi, ang atong landscaping, dili maayo. Ingon sila, wala man ni kaalam. Di sila kakita sa Diyos. If you're a member of this church, ang imong kinabuhi, puno sa bisyo, dili nila makita ang Diyos sa imong kinabuhi. Naon sa may atong buhaton, unsa atong buhaton, how to overcome conflicts. How to overcome this conflict. This conflict is not normal. It is supernatural. O sa itong buhaton, para di malikayan nato na yung una, by prayer. Amen? Yan po natong mga tao nga nagdaot nimo, nasuko nimo. These people who backbite you, who wants to destroy your ministry, they need your prayer. Pray for them. Bahala tag awayon ta. Iampo lang ginato na sila. If you are doing right, unya dunay mga tao nga nasuko nimo, kanang mga tawhana is in trouble. They need your prayer. Pray for them. In Luke 6:28, bless them that curse you, pray for them which despitefully use you. Amen. Maigsoon ko sa Ginoo, sa pastor, lagot na magugko kayo. Kung maglagot ta, mapildi ta sa atong kaaway. Sa atuon lang kanato na sila agahato na itong sumbagay. Maigsoon ko sa Ginoo, that's not the will of God. Kung doon na kay igsuon diri, kay kasukan nimo, bisag wa siya pangayog pasaylo, pasayluan na lang siya. Amen? Because God, He always bless the humble, and He resisted the proud. Amen? Ikadua, don't fight back. Amen? Lisod oy, kung sumbagon ka, minsan salig lang po na sila. So, why sukod sa balos? Napakay bersikulo. O, hindi ba na mo gisulti sa Biblia? David had no plan to destroy King Saul. David had no plan to kill Saul. Do not ever think that God is in your side kung sige kag pagdaot sa imong isig ka Kristohanon.
Your purpose is to destroy them. Ang Diyos may modipinsa nato. Bisan pagdaoton ka, sa pastor, grabe yung daot sa akong mother-in-law. Ay, igsoon ko sa Ginoo. Ang Diyos nagsulay siya sa imong vision, and God will bless you. Pastor, ang akong igsuon, grabe yun ang iyang gihimo na ako. Grabe yun kaayo. Kung mutulog ko, ako madunduman ang iyang nawong, ngunya di ko katulog, maigsoon ko sa Ginoo, you need prayers. Try to love them. Because the Bible says, love your enemies. Amen. Ang Diyos may modipinsa nimo. If you don't fight back, God will fight for you. Our enemy is not our fellow brother, but our enemy is Satan. Gusto sa yawa, kagamay ng istorya mo sa kargahan sa yawa para mag-away mo. Para di makita ang Diyos sa inyong kinabuhi. Always do good to them. That's number 3. Maybe your heart by someone who talks against you, siguro gipakaulawan ka, gikaminusan ka, maybe maingon ka, dili ka makatarunganon, giguba nila ang akong kinabuhi, nawala akong respeto sa uban. Hey, respect, it belongs to God. Kung ipataas ka sa Ginoo, why makapugong nga tao? You know the story of Daniel? Ganit tao nga gusto, gid siya nga maubos, pamigson ko sa Ginoo, God is always powerful. Bisa kung saan kang daot, kung ang Diyos mo laban nimo, ipataas ka sa Ginoo. First of all, di ta mabalaka. Kung ansay mo sa itong kinabuhi, because this life belongs to God. May mayong ka nga sakit kayo, gipakaulawan ko, nawala nga akong respeto, akong reputasyon. Mga igugson ko sa Ginoo, our reputation belongs to God. Ephesians chapter 2 verse number 7, but made himself of no reputation, and look upon him in the form of a servant, and was made in likeness of man. That's the Lord Jesus Christ. Napakatao siya nga wa say reputasyon hining kinabuhiya. He's Lord of Lords, King of Kings, but he natao siya as a servant. Luoy kayo. Can you imagine natao si Jesus Christ dito sa pasungan? Dito sa butanganan sa kabaw? Butanganan sa kabayo? Kisa niyo natao din sa butanganan sa kabayo? Wala siguro. Tiyagin mo natao sa ospital o sa inyong balay. Doon ay mananabang nga naghawid sa tiyan sa imong mama. Apan si Jesus Christ, dili siya ingon ni ana. Natao siya nga pinakaubos nga pagkatao, because every Christian gusto niya may sama ta niya. We don't care our reputation, but we care God's glory. Amen? Gusto sa Diyos siya sa atong kinabuhi, makita siya, usay atong ginunahon. Unsa na lay kasulti sa tao nako, nganong gisulti ni nila, maglagot ta, nganong nagtuo sila nga bugo ko, nagtuo sila nga sayop ko, sige tagunahuna niya na, hey, be humble, and God will lift you up. When the devil will come that night, and mingon nimo, hey, tanawa, kaminusan ka, sa niya, wipe pa, mubanos ka, maigsoon ko sa Ginoo, that's the devil. Ang Diyos, singon siya, pray for them. Now, the humble Christian doesn't fight back. Amen? Amen? Urang di mo mo sukol gina mo. Hey, kung awayon ka, what is your response? If you want to go up, you must go down. If you want to be blessed by God, follow the word of God. Don't fight back. The greatest defense of every Christian in Satan's attack in humility and humbleness.
Don't fight back, but always do good to them. In Romans 12 verse 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Sa diyang gibutang-butangan ka, mubalos kag pagdaig niya. Sa diyang gikontrahan ka, you always smile, wag ka mubalos. Makita nila sa imong kinabuhi si Christ. Pero musukol ka, masuko ka, mangulata ka, mag-wild ka, ang makita sa mga tao is Satan. I know, kung pagbate ang atong sundon, lami kay mag-wild. Kung pili ba lang maalsa ang balay, giitsa na nimo, paingon sa dagat. May ganing, di nimo maalsa. Kay kung pagkahubas sa imong kasuko, magproblema na kas imong balay, tuwa na sa dagat. Mga igsoon ko sa Ginoo, every one of us, sometimes, abot na ito ang panahon, ang yawa mo atake sa atong kinabuhi. Every pastors, every church members, every father, every mother, every children, every young man, every young woman, all of us, that we need to fight to restrain ourselves just to pray. Don't fight back, but fight the devil with humility, trusting God that God will honor you, God will bless you. In the time you go down, you go humble. See nothing. Just praise the name of God. Amen? Now, Christian, kung dili ta magbantay, ang relasyon sa matag-usa kanato gubuon sa yawa. Apan kung mag-careful ta, God will bless us. Even in times of, trials, you have doon na kay tinuod nga peace nga kalinaw sa imong una. Pastor, I don't have peace. I'm troubled. Kaya nasuko ko pagayo. Now the grace of God is there waiting for you. Come to the Lord and say, Lord, give me that grace. Even in spite of all the problems, all the trials nga ako nadunggan nga dili maayo. But Lord, give me grace. And God will sustain you. Dili na kayo makatulog na ka, doon na kayo peace. Pero di mo na pangayoon sa Ginoo, dili na mo abot sa imong kinabuhi. Manindog ta, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. Salamat, Ginoo, sa imong gugma kanamo. Salamat, Lord, nga ikaw gusto nimo makita ka sa among kinabuhi, Lord. Dili gusto nimo, Ginoo, ang makita ang among kaaway mo ang iyawa. Lord, help your people, O God, to understand thy word. Kaya lang masabtan, Ginoo, nga ang iyawa, gusto siya magubang among relationship sa matag-usa. Sa among mga anak, sa among mga in-law, so whatsoever, O God, Lord, help us. Give us grace and wisdom. Help your people, O God. Na din, Ginoo, ilang ihatang ilang kaugalingon, diha kanimo, muduol sila kanimo, asking that grace, O God. I don't know, Lord, say mga problema sa imong makanakan, but Lord, we need your grace and we need your power. Na ang among kaaway, dili siya makadaog sa among siyang plano sa paguba sa among kinabuhi, paguba sa mga relasyon nga naa namo. Lord, tabangi kami and bless this invitation. In Jesus' name I pray. Remain standing, no one's looking around when the piano will play. Very softly. Sama sa naandan, doon na ba din yung diri, wapa kasiguro kung mamatay siya, iyang kalag paduhong sa langit. Niya ka, Pastor, I don't know, Pastor, where I'm going, but I want to be saved. Saligi si Jesus Christ is the only Savior that you have. Dawata siya karon, pasudla sa imong kinabuhi. He's waiting to come to your heart. Kung imong ipataas ang imong kamot, timailan, nga imong siya dawato na doon na ba? Pastor, I want to be saved. Dawaton ako si Jesus Christ nga akong maluluwas. Taas mo ito nga kamot. Ano na ba? There's anyone? There's anyone? Now, Christian, God wants you to come and ask God's grace. All of us, sometimes, Satan will attack us. Satan wants to destroy our lives, to destroy relationship. Let's come and ask God's grace. Lord, help me. Lord, bless my heart. But I don't want Satan will prosper
sa iya ka desire sa akong kinabuhi. Lord, protect my families. Protect my children that they are not, hindi na sila mag-inawayay, Lord, make us a good relationship between my in-laws and my brother and sister. Lord, give me grace. Nabisan sa tanan nga mga hitabo na ako nadunggan against me. I need to be humble so that ikaw, Ginoo, makita sa akong kinabuhi. Our Heavenly Father, thank you so much, O God, that you are our example. You are Lord of Lords, King of Kings. But you're born in this planet, very poor. But Lord, help us, O God, to be humble also. Karon ikaw ang makita sa among kinabuhi, Ginoo. Sa panahon nga kami i-blaspheme, we're going to be silent. Ikaw ang makita sa among kinabuhi. Lord, help us to give us grace and help these people, O God, na mahimo silang blessing sa uban nga mga tao ang makita ikaw, Ginoo, sa ilang kinabuhi, sa among kinabuhi. Thank you, Father. Bless these people. In Jesus' name I pray. Amen. Daghang salamat. Balik ko sa inyong ginikuran.